Aprobado sa ika-13th regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang paglagda sa Data Sharing Agreement sa Philippine Statistics Authority na magpapadali sa pamahalaang panlalawigan na magkaroon ng access sa 2024 Community-Based Program System data ng mga bahaging lungsod at munisipalidad. Binigyang linaw ng resource person na si Attorney Ricardo Ataide, Provincial Legal Officer and Designated Data Protection Officer, na layunin ng Data Sharing Agreement sa Philippine Statistics Authority na makapagbigay daan sa pamahalaang panlalawigan na makita ang database o information ng mga rehistrado. Particularly the Data Sharing Agreement wherein ito po ay tinatadhana ng Republic Act 11315 kung saan ginawa po ang Community-Based Monitoring System Act o ang pag-gather o pagkuha po ng data regarding sa ating mga households, senior citizens, number of males and females, at kung number of indigents po per municipality and per district. Makatutulong umano ito sa pagplano at pagpapatupad ng mga karagdagang proyekto gaya na lamang ng investment programming, budgeting, program identification, implementation at disaster risk reduction and management alinsunod sa mga mandato ng Republic Act No. 11315 o ang CBMS Act. Binibigyan po tayo ng karapatan ng PSA na ma-access po yung database para po sa ating mga proyekto at para po sa ating mga serbisyo na ipinatutupad po ng ating pamahalaang panlalawigan. Binigyang boses naman ni Board Member Dante C. Wagayan Jr., Presidente ng IPMR, ang mga hinanaing ng mga katutubo sa Nueva Ecija na nakapagsilang sa tulong lamang ng komadrona o hilot kung tawagin at hirap makapagparehistro dahil walang kakayahang agarang makababa sa kanilang tahanan sa taas ng kabundukan. Tanong ko lang po patungkol sa mga katulad ng mga kapatid namin na nasa bundok at hindi na ipaparehistro agad yung mga anak nila. Opo. Ano kayang magandang gawin upang sa gayon kasi minsan yung mga lalo na yung mga naninirahan sa bundok hindi na po nakakababa sa mga ospital natin sa ibaba. Opo. Ngayon ang sinasabi dito sa LCR hindi daw po sila mare-registered pag wala pong doktor na pipirma sa mga bata ng mga nagpaanak. Paliwanag niya, hindi tinatanggap na beripikado ang lagda ng mga katutubong manghihilot dahilan kaya hirap iparehistro ang ilan sa mga bagong silang na sanggol ng katutubo. Pwede kaya, attorney, na may kumbaga ay utos nang galing sa provincial katulad nitong nilalapit nyo dito sa provincial. Opo. Na magkaroon ng kaunting konsiderasyon sa mga ganon, lalo na sa mga matatanda pa na hindi pa nakarehistro. Mungkahi naman ni Board Member Belinda Palillo sa nabanggit na suliranin ay maaring magparehistro ang mga pinagkakatiwalaang komadrona o kinikilalang manghihilot ng mga katutubo sa pinakamalapit na local civil registry nang sa gayon ay kilalanin silang beripikado sa paglagda sa birth certificate ng sanggol na isinilang. So siguro po, first things first, Bukal Dante, pwede ka rin gumawa kasi siguro ng mga ordinansa, no? Na yung mga hilot sa inyo na talagang kinikilala ng mga katutubo na siyang tumutulong sa kanila sa panganganak ay magparehistro para may alam tayo na isang tao kung sa community nila na yon na pwedeng mag-certify ng birth ng mga katutubo, di po ba? Sa ilalim ng Data Sharing Agreement, inaasahang magkakaroon ng mas maayos sa pagplano at pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mga mamamayan ng buong lalawigan. Hindi lang po yung probinsya, kundi nung nagkaroon po ng meeting is kasama po yung representatives ng lahat ng municipalities and cities in the province of Nueva Ecija. So, kumbaga po, data gathering
with the assistance and with the cooperation of every LGU and the PSA. So maiko-correct po yung mga ganitong problema sa pamamagitan po ng agreement na ito. Kasama si Marie Chris Cascante, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.